am the good shepherd, says the Lord. I know my sheep, and mine know me. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said, "My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can take them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one can take them out of the Father's hand. The Father and I are one." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati ho ang mga katabi natin. Good morning. And we are now on the 4th Sunday of Easter. And today's celebration is what we call the Good Shepherd Sunday. Kaya yung aking hong sinuot ay paminsan-minsan lang. Ito yung naalala ko nung bago ko itong sinusuot. Na-appreciate naman namin ang concern, lalo na ng ating mga MBG. Sila ang naghahanda ng aming mga damit. Nung minsan sinuot ko ito, naramdaman ko may parang kumukurot sa akin. Yung pala yung MBG, kinukutkot, akala niya dumi. Sabi ko, wag, mata ng tupa yan, bubulagin mo pa. No? Dahil yung aking suot ay ang The Good Shepherd. Today is the Good Shepherd Sunday. And also, we celebrate the World Day of Prayer for Vocation. Ipanalangin natin ang bokasyon, lalong-lalo na sa pagpapari at pagmamadre. Today is the last Sunday of our 3 seminarians from San Carlos Seminary. No? Sa 13 ang kanilang last day dito sa atin. Ito ang kanilang huling Sunday. No? Si Brother Eman, nandun sa taas yung dalawa. Kaya palakpakan natin at pasalamatan ng ating mga seminarista na nag-stay sa atin for 3 weeks. So they will be staying here until the 13th. So sa May 13 po ng gabi, ang ating Thanksgiving Mass para sa ating 3 seminarista. And we continue to pray for them. We pray for more vocations. Tamang-tama po itong Sunday na ito dahil the whole Catholic Church in the world is still rejoicing and thanking the Lord and celebrating for the gift of our new Pope, Habemus Papam Pope Leo XIV. Palakpakan muli natin ang Panginoon sa biyaya ng ating bagong Santo Papa. Sa Tagalog ho, pero nag-aalangan yung ibang gamitin sa Tagalog kasi sa Tagalog translation ng Leo ay Leon. So pag binabanggit Leon, sabi nung iba, parang makakatakot naman yata Leon. Parang ang bagsik-bagsik at ang lupet. Alam mo ninyo bilang mabuting pastol, may mga pagkakataong kailangan mo maging matapang. Parang leon. Hindi para manunggab, hindi para manakit, kundi para maging matuwid. There is what we call the tough love. At kailangan mo maging matibay sa harap ng pag-uusig, kahirapan, sa ngalan ng katotohanan at kabutihan. Kaya si Papa Leon, ika-14, ang bagong hinirang pinili ng Diyos upang mamuno sa ating simbahan. At ang ganda ho noong kanyang unang salita bilang Santo Papa. Napanood niyo po ba yun nung kanyang unang salita o nakita niyo ba? Ano ang una niyang binitawang salita bilang Santo Papa? Peace be with you. Sumainyo ang kapayapaan. Ito ang unang bigay niya sa ating lahat bilang Santo Papa. Very familiar.
Nung si Kristo ay muling nabuhay at nagpakita siya sa kanyang mga alagad, kahit nakasarado ang pintuan, ang bintana, siya'y lumitaw sa harapan nila. At ang una niyang binigay sa kanyang mga alagad, peace be with you. Alam ko mamaya pa, pero pwede ba sabihin natin sa katabi natin ngayon, peace be with you. Yun ang hangarin natin sa bawat isa. Pero alam mo ninyo mga kapatid, yung iba akala natin, pag sinabing kapayapaan, ay nako Father, mangyayari lang yan kapag tuwid na ang mga paa ko. Kaya nga, ito rin ang huli nating binibigay sa bawat isa. May you have rest in peace. Pero mga kapatid, huwag nating kalilimutan, katulad ng mga alagad ni Kristo, katulad nila Pablo at Bernabe sa ating unang pagbasa, huwag mong isipin na ang kapayapaan ay makakamit, mararanasan kapag walang pagsubok. Mararanasan ang kapayapaan hindi kapag walang pag-uusig, hindi pag walang paghihirap. Ang kapayapaang bigay ni Kristo ay hindi pagtalikod sa mga pagsubok at tiisin, kundi ang isang matapat, matatag na pagharap sa bawat pagsubok upang mapagtagumpayan. Peace is not the absence of noise, but it is the presence of God's voice. Ito ang bigay ni Kristong kapayapaan. Ang kapayapaan na hindi makakamit kapag walang nang-aaway sa iyo, kapag walang nang-uusig sa iyo, kapag wala kang paghihirap na pinagdadaanan. Ito ay nandoon sa pananatiling mong tapat kay Kristo, ang iyong tunay na kapayapaan. Sa totoong buhay mga kapatid, hindi naman laging nadadaan sa lakas at dahas ang tagumpay. May mga laban, may mga hamon na maipapanalo mo sa katahimikan mo, sa kabutihan mo. At ito ang mas dapat nating hangarin, na sana katulad ng pangitain ni San Juan sa ikalawang pagbasa, sana mapabilang tayo doon sa maraming taong nasa harap ng luklukan o ng trono ng Diyos araw-gabi, sapagkat sila ay iningatan, kinupkup ng Panginoon bilang gantimpala sa kanilang tagumpay laban sa tukso ng kasamaan, ng pag-uusig, ng kasalanan. Sana isang araw, makasama nila tayo. Hindi dahil wala tayong naranasang problema, hindi dahil wala tayong naranasang pag-uusig at paghihirap, kundi dahil katulad nila, pinili pa rin nating maging tapat sa kabutihan, maging tapat sa katotohanan. At huwag niyong kalilimutan, ito ang napakagandang pangako ni Kristo sa ating ebanghelyo. Siya na ating mabuting pastol ay nangako na kapag kayo ay nakinig, naniwala, at sumunod sa akin, hindi kayo mapapahamak. Meron pang isang maganda ditong linya. No one can take you away from me. Makinig, sumunod ka lang. Huwag kang gumawa ng sarili mong paraan. Huwag kang gumawa ng sarili mong paniniwala. Makinig, sumunod, dahil may biyaya sa pagtalima. Ang gandang marinig nun. Hindi kahirapan mo, hindi kapintasan mo, hindi kapansanan mo, hindi kakulangan mo ang maglalayo sa iyo sa Diyos. Peace is where Christ is. Kung nasaan si Kristo, nandun ang kapayapaan. Sumunod tayo. There is grace in obedience. At pag sinabi nating sumunod, sino ba naman ang hindi makakaalala sa taong ito pag sinabi nating sumunod? Sino ba ang una at paulit-ulit na nagtuturo sa ating makinig ka kasi, sumunod ka kasi?
Siyempre, wala nang iba kundi ang ating mga nanay. Happy Mother's Day po sa ating mga nanay. Palakpakan natin ang ating mga nanay. Malakas na palakpak sa mga nanay natin. Batiin natin ang mga nanay na kasama natin. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day po sa inyo. Alam niyo mga kapatid, wala naman yatang hindi sinabi ang magulang natin na hindi naman makakatulong para sa atin. Ito lagi ko sinasabi, alam ko naka-online mass tayo, nanonood siya, patay na naman ako sa nanay ko nito. Ano ba ang lagi namin pinagtatalunan? Alam niyo, wala naman perpektong nanay, walang perpektong anak. Ang mahalaga lang, huwag tayong makakalimot na sila ang nanay, tayo ang anak. Iba na lang kukwento ko, baka magalit na nanay ko. Nung ako ay naka-assign pa sa isang simbahan na may eskwelahan, pag lunchtime, alam mo ninyo, ako'y bumababa, tinitignan ko yung mga estudyante, mga elementary. Kasi yung iba, kinukuha yung mga baon dun sa may gate. Dadalhan sila ng baon. So ako naman nasa guardhouse, nakikitingin-tingin. Hanggang sa nag-ring na yung bell, ibig sabihin tapos na ang break, balik ka na. May naiwang isang batang babae. Naku, talagang kamot ng ulo, padyak ng padyak, tingin ng tingin. Tapos may dumarating na babae, hingal-hingal siya. Sabi niya, ito na. Sabi nung bata, bakit ngayon ka lang? Late ka na naman. Wala na, tapos na yung break. Kawawa naman yung yaya. Tapos sabi ng bata, sige na, umuwi ka na. Umuwi ka na, ma. Mama. Umuwi naman. Masunurin yung nanay. Alam nyo, lagi nating tatandaan ito. Kahit ikaw na ang bumibili ng gamot niya, kahit ikaw na ang namimili ng grocery, kahit ikaw na ang nagbabayad ng tubig, ng kuryente, sila pa rin ang nanay. Anak ka pa rin. At hindi magbabago yon. Sumunod ka. Siguro kung sumunod ka lang, nakatapos ka. Kung sumunod ka lang, hindi ka naloko. Kung sumunod ka lang, hindi ka napahamak. Kung sumunod ka lang. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, kasama ng ating patron, mahal na Birhen ng Asunsyon, isa lang naman ang bilin ni Mama Mary sa atin. Sundin ninyo ang sasabihin ng anak ko. Lagi tayong maniwala, may biyaya sa pagtalima. Amen.